Hello po. Batay po sa nakalap kong video, ang aking napiling gawin ay ang flip chart na sa tingin ko ay magagamit ko po sa pagtuturo sa mga practice teaching po. Diba? Una ang mga kailangan po, gunting, cartolina, at ito po, glue, at pwedeng pampadoble ng cartolina para medyo matigas. Yan. Ngayon, kompleto na yung apat natin na pwedeng pang tigas. At apat na susulatan ng paksa. Ididikit na po natin sila. Okay, kung mo Ayan, gusto natin. Ngayon, matapos na yung apat, kailangan na natin siyang butasan sa may itaas para sa pagkakabitan ng ring. Okay. Ayan yung butas na. Ayan, tapos na. Pwede natin siyang, and meron na po siyang ring. Try po natin siyang i-flip. Tada! Pag po sa actual na pagtuturo, pwede po natin siya lagyan ng stand para po mas makita po ng student yung mga nakasulat. Yun lang po. Ngayon po, batay po sa aking ginawang kagamitang pampagtuturo ay naunawaan ko po na hindi po ganon kadali na gumawa ng isang instructional materials na siyang maaaring kapaki-pakinabang sa loob ng silid-aralan po. Alam naman po natin na ang kagamitang pampagtuturo ay napakahalaga sapagkat ito ay maaaring magsilbing gabay tungo sa pagkatuto o mas malalim na pag-unawa ng mga mag-aaral. Kung kaya't naunawaan ko po sa paggawa na ito na kailangan ng mas malawak na pag-iisip at nakaugnay palagi ang gagawin nating instructional materials gamit ang pampagtuturo sa pag-aaralan o mga paksa na tatalakayin sa loob ng silid-aralan. Naunawaan ko rin po at lubos kong naunawaan na ang gawain ng mga guro ay hindi po ganon kadali sapagkat
kailangan mong mag-isip ng kritikal upang mapabuti o mapaganda yung pagtuturo mo sa loob ng silid-aralan gamit ang kagamitang pagtuturo.